Truly I tell you, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. Matthew 17:20. Oh, hallelujah. Praise the Lord Jesus Christ sa kanyang kabutihan. Thank you, Jesus. Welcome, Team Jesus members. Salamat sa ating Panginoong Jesucristo sa panibagong umaga. Ngayon ay August 30. Hallelujah. Saturday morning dito sa Houston, Texas. Ito si Tita Vitz, isa sa mga kasapi ng Team Jesus International. So ngayon, ang aking ibabahaging testimony sa ating lahat ay ang kabutihan ng ating Panginoong Jesucristo sa mga buhay natin, mga ka-Team Jesus. Sa bawat pagkakataon na tayo ay makapagbahagi ng ating testimony, ay isang malaking pribilehiyo yan upang sa ganoon ay maipahayag natin sa sanlibutan ang kabutihan ng ating Panginoong Hesus. So dahil ito tayo ay nasa testimony, na ibig sabihin ito ang ating katagumpayan sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Panginoong Hesukristo. Oh, hallelujah. So dapat tayo ay magalak, dapat tayo ay maging masaya at makakakitaan ng tagumpay sa ating mga mukha sapagkat tayo nga ay nagtagumpay sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Panginoong Hesukristo sa bawat araw na nilalakaran natin ang ating pananampalataya sa Kanya. Hallelujah! So ito ngayon ang aking testimony na Bible verse, Matthew 17:20. For nothing will be impossible for you. So kung tayo ay mayroong isang faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will move. Hallelujah! So kung mayroon tayong pananampalataya kahit gaano kaliit like a mustard seed, hindi nga natin halos makita yung mustard seed. So balit kung kahit ganoon lamang ang ating pananampalataya at naniniwala tayo na ito'y mangyayari sa mga buhay natin, ito'y mangyayari. We can move. We can say to this mountain, move from here to there, and it will move. So itong mga mountain na ito ay nangangahulugang mga pagsubok natin sa buhay. No, na nakakaranas tayo ng mga pagsubok, nakakaranas tayo ng mga problema, nakaka-encounter tayo ng mga yung instant, no, yung hindi inaasahang mga pangyayari sa buhay. At paano natin ito harapin? Paano natin ito, ano ang magiging reaction natin kapag mangyayari ito sa mga buhay natin? So, kailangan nating i-activate ang ating pananampalataya kay Panginoong Hesukristo, kagaya nito. Ito ang aking testimony noong nakaraang Sunday. Yung pag-weekend ay may isang araw kami ni Tito Bryant na lalabas at spend namin yung oras namin para mag-usap-usap, yung bonding time namin, at food fellowship yun. So kakain kami kung saan pa gusto namin i-explore ang lugar na ito, itong restaurant na ito, ay ganito, ganyan, no? So yun ang ginawa namin nung last Sunday. At pumunta kami doon sa El Fogon, bagong restaurant yun, at ang ganda ng ambience nila, no? Napakaganda talaga. Gusto ko yung ambience na yun at ang linis at decente talaga yung nila, yung kanilang pag-ayos, malinis, no? So gustong-gusto ko yun. At dahil gusto ni Tito Bryant na kumain ng pahita, kaya doon kami. So nag-enjoy kami doon sa pagkain ng ating Panginoong Jesucristo, no, lavish yung pagkain na yun, sobra-sobra yung pagkain na yun. At mayroon pa kaming nadala dito sa bahay. So ngayon, yung Sunday evening na yon, afternoon,
mga after church at lumabas kami, ay after that, pagdating dito, mag-aayos na si Tito Bryant at gagawin na niya yung paperwork niya. So, marathon na yan, dire-diretso na yan. So, yung pagkain na naiwan namin, na sobra namin, ay kinain niya ng dinner. Samantalang ako, nagmumo ako doon sa loan. So, sarap ng pakiramdam ko, inom ako ng tubig. Hindi na ako nagutom. Siya pala ay kain ng kain doon sa maraming pagkain. May keso pa, may kung ano-ano na yung kinakain niya. So, okay na yon, nakatulog na kami siya natulog na rin, nag-therapy pa siya at natulog na kami natulog na ako dahil pagod ako, so nakatulog ako ng maaga. At siya ay yun nga, natulog na rin. So, habang yung, sabi ko, may naririnig ako na sabi niya, Diyos ko, tulungan mo ako, ang sakit ng aking tiyan, ganito, ganyan. So, parang may naririnig ako, parang nanaginip ba ako or what? Pero yung pala, si Tito Bryant pala yun, Lord, tulungan mo po ako, Lord. Tapos, nagsuka na siya ng suka. So, bumangon ako, nangyari sa'yo na nagsusuka siya, tapos taas na ng taas na ng kanyang blood pressure, alarming ang blood pressure niya. So, sabi ko, in the name of Jesus, ngayon, pinagdasal namin siya. Kaming dalawa nagdasal, tapos nagsuka na naman siya. Ayan, grabe, hihilo siya, nagsusuka siya, mga kating Jesus. So, sabi ko, Panginoong Jesucristo, Holy Spirit, anong gagawin namin? You pray. So, pinagdasal ko si Tito Bryant, mga kating Jesus, at kinilim ko itong Matthew 17:20 na sabi ko sa Panginoon, nothing will be impossible for you, for me, Lord, for us. Nothing will be impossible. Meron akong pananampalataya sa iyo na kahit gaano mang kaliit, Panginoong Jesucristo, ay naniniwala ako, you are our great healer. Ikaw ang mag-heal po sa Kanya. Kaya ang ginawa ko, mga kating Jesus, ay nagkaroon ako ng warfare. Nag-rebuke ako. Ang sabi dito sa salita, you can say to the mountain, move from here to there, and it will move. So, ang ginawa ko doon, nag-warfare ako, mga kating Jesus, sa pamamagitan ng aking paniniwala, ng aking pananampalataya. Kaya, nirebuke ko yung masamang espiritu na nasa kanyang katawan, nirebuke ko yung sakit ng kanyang tiyan, yung mataas na blood pressure niya, nirebuke ko sa pangalan ni Jesucristo. Ang sinasabi ko, may pananampalataya ako kay Panginoong Jesucristo at walang imposible sa Kanya, sa mga taong naniniwala sa Kanya. Kaya nirebuke ko yung sakit ng tiyan niya, kung ano man ang mga dumi, ano man ang mga infirmities na naging dahilan ng pagsakit ng tiyan niya, sa pangalan ni Jesucristo, I rebuke it. I push you back to hell right now in the name of Jesus and by the blood of Jesus, and I get loose the spirit of healing upon his body right now in the name of Jesus and by the blood of Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. Ayan ang ginawa namin, mga katim Jesus. Nag-warfare kami, matagal kaming nag-pray at kiniklaim namin ang pananampalataya namin, kiniklaim namin ang aming ang salita ng Diyos. Ayan, kung mayroon tayong pananampalataya, kahit gaano kaliit, at sabi namin, patawarin mo kami, Panginoong Jesucristo, kung ano man po ang aming mga nagawang kasalanan sa iyo, kung mali man po yung ginawa ni Tito Bryant, na hindi siya naging maingat sa kanyang kinakain, Panginoon, restore him, give him another chance to live, and another chance to serve you, hallelujah, in the ministry, in the name of Jesus and by the blood of Jesus. At pinaniniwalaan namin yun, mga katim Jesus, napakabuti ng Diyos. Ang Diyos ay gumawa ng milagro sa buhay ni Tito Bryant, hallelujah. At hindi na siya nagsuka at unti-unti nang nag-down ang kanyang blood pressure. At ayon, nakatulog na siya, mga katim Jesus. Napakabuti ng Diyos. Oh, hallelujah. To God be the glory and honor. Naging matagumpay tayo dahil sa ating pananampalataya. Kahit gaano man kaliit ang pananampalatayang yan ay ino-honor ng ating Panginoong Hesus. At kapag kiniklaim natin, kapag tayo ay nagdarasal, kiniklaim natin ang mga salita ng ating Panginoong Hesukristo. Sa bawat bahagi ng buhay natin na hinaharap natin ang mga ganitong pagsubok na kung saan hindi natin inaasahan,
So, kailangan na mayroon tayong mga salita. Ang Biblia natin, ang ating journal ay dapat nandoon. Ano yung mga memory verses na tinuro sa atin ng ating ng banal na espiritu. Nang sa ganoon tayo ay maging makapangyarihan kapag tayo ay nagre-rebuke, kapag tayo ay nagpapalayas ng mga masasamang espiritu. Kasi yan ay nasasabi sa salita ng Diyos. You can say to this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing for nothing will be impossible for you. Hallelujah. To God be the glory and honor. Kaya mga ka-Team Jesus, tandaan natin, tayo ay humaharap sa mga pagsubok sa buhay. Maaring mga pagsubok na ito ay hindi inaasahan. Subalit, tandaan natin na hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ang ating Panginoong Kristo. Kasama natin ang banal na espiritu na siyang ating helper, na siyang ating gabay. At to God be the glory kung tayo ay naniniwala. Pakikinggan niya ang ating pananampalataya, ang ating panalangin para sa isang tao, para sa isang pamilya natin, para sa isang kapatid. Sapagkat He honors sa pinaparangalan niya ang mga taong naniniwala sa Kanya, mga ka-Team Jesus. So to God be the glory and honor. The Lord restored Tito Brian's yung pain niya, ganyan, at yun na nga, at ang sabi ng Holy Spirit, ipa-check niyo sa doktor, ano ang sitwasyon niya at bakit siya nagkaganon, yung blood pressure niya, para sa ganoon ay malaman natin na, beyond the limit ka na, mag-ingat ka na sa mga kinakain mo, mag-ingat ka na sa anong pinakikilos mo, anong iniinom mo, at iba pa, para maging cautious tayo sa ating mga katawan at hindi natin maabuso ang mga katawan na yan. So, kung nagkakasala man tayo sapagkat tayo nga ay mayroong likas na salaman natin, ang Diyos naman ay puno ng kaawaan. Magpakumbaba lang tayo sa Kanyang harapan at handa niya tayong patawarin at ayusin, baguhin ang ating mga buhay nang sa ganoon ay maging matiwasay at tayo ay malakas at hindi tayo manakawan ng demonyo. So, kahit maliit na pananampalataya, mga ka-Team Jesus, ito ay magagamit natin upang sa ganoon ay mapaglabanan ang mga pagsubok sa buhay, mapaglabanan natin ang anumang plano ng demonyo sa mga buhay natin sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Panginoong Kristo sapagkat mayroong kapangyarihan ang Kanyang pangalan. Hallelujah. So yun po mga ka-Team Jesus, naway ito ay sa pamamagitan ng testimony na ito ay mapa-encourage kayo, mapalakas ang inyong mga espiritu at patuloy nating panghahawakan ang ating pananampalataya kay Panginoong Kristo sapagkat wala tayong ibang makakapitan, wala tayong ibang maaasahan kundi ang ating pananampalataya sa Kanya hanggang sa katapusan na kung saan man tayo tinawag ng ating Panginoong Kristo, yun ang ating gagawin at yun ang ating pananampalatayaan, ang ating paninindigan para sa kapurihan ng Diyos Ama. Hanggang sa muli, Jesus loves us and God bless us all. Bye-bye.